Magandang hapon mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Kasama yun na naman syempre ngayong araw ng Lunes, si Ate Michelle. Ayan, ready na ba kayo? Handa na ba kayo sa isa na namang araw na magbabasa tayo ng bagong kwento? Gagawa tayo ng art activity at mag-aaral tayo tungkol sa mga salita. Ayan, kung ready na kayo, gusto kong makita ang inyong mga pangalan sa ating comment section para mabigyan ko rin tayo ng shout out bago tayo magsimula. Ayan, sige, tignan ko na nga kung sino-sino na ang present na ngayong araw ng Lunes. Ayan, syempre nandyan na si Jerine Amethyst Camara na nanonood mula sa Ginayangan, Quezon. Nandyan din syempre si Claire Senya. Si Manuel Lucas Llanos, nandyan na rin. Si Maria Lalene Agawa mula sa Lucena City. Hello din sa iyo, Janice Adoro. Kasama si Janley Adoro mula sa Juan Magiliw ng Concepcion Integrated School. Andiyan na rin si Olive Zoe Betinol mula sa City of Malolos Integrated School. Ayan, nandyan na rin. Present na rin si Mark Frederick Fuerte mula naman sa Dila Elementary School sa Santa Rosa. Hello din sa iyo, Abetria Hazel mula rin sa Santa Rosa, Laguna. Good afternoon din, Art Christian Rota. Ayan, nandiyan na rin syempre si Nietzsche Emmanuel Castro. Hello, Nietzsche Emmanuel. Si Monica Llanos. Nabanggit ko na si Manuel Llanos kanina, no? Magandang hapon din kay Kirsten Claire at Renee. Ayan, magandang hapon sa inyo. Hello, Ate Kay. Present na rin si Ate Kay. Present na rin syempre si Nikki Grace Ecalia mula sa Santo Tomas, Davao del Norte. Hello, Princess Munda. Hello din sa iyo ni Raya Mizi Pagikan at Alia Kapoy from Dila Elementary School. Hello din G. Guevero. Ayan. O okay lang, Olive Zoe, kung di ka nakasali noong nakaraang Lunes. Makikita mo naman yung ating recording ng Wikaharian Online World noong nakaraang Lunes sa YouTube. Ayan, punta ka lang doon para makita mo kung ano yung mga ginawa namin at pwede mo pa rin gawin yung mga activities na nandoon. Ayan. Hello din sa iyo, Marian Bethany Siblario at Melbert Siblario mula sa Melencio Elementary School sa Payatas. Magandang hapon! Present na rin syempre si Rishna Olea Carino Almonte mula sa Gotampo Elementary School. Ayan, nakakatuwa dahil present na rin si Keisha Gail Manuel mula sa Central 1. At grade 1 Abukado ang kanyang section. Ayan, present na rin si Dari Bliss Gagatam mula sa Santa Rosa, Laguna. Si Roronoa Uruha Almonte mula sa Child Development Center, Barangay 2, Pasay City. Magandang hapon sa iyo. Present na rin si Francesca Aries Bustos Garcia. Ayan. At habang hinihintay pa natin yung ating mga classmates na sumali ngayong araw na Lunes ito sa Wikaharian Online World, batiin naman natin ang Knowledge Channel dahil nagdiriwa ang Knowledge Channel ngayon ng 22nd anniversary. Ayan. Happy 22nd anniversary sa Knowledge Channel Foundation. 22 years ng nagbabahagi ng mga educational videos and children's program ang Knowledge Channel. Kaya naman, happy anniversary, Knowledge Channel Foundation. Ayan. Iyan, nandyan na rin si
Cecil Pedido kasama si Claire Senya. Ayan, at dahil marami-rami na tayo, pwede na tayong umawit ng ating Kumusta song. Handa na ba kayo? Yan, hintayin natin yung music ha. Sabayin niyo si Ate Michelle. Ito na! Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Okay, muli magandang hapon at welcome sa inyo lahat dito sa Wika Harian Online World. Okay, noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang isang uri ng pangungusap, hindi ba? Sino ang nakakaalala doon sa uri ng pangungusap na pinag-aralan natin noong nakaraang Lunes? Anong klaseng pangungusap yon? Ayan, hello Lily! Okay, ayan, maraming salamat sa inyong pagbati. Yan, ang happy anniversary sa Knowledge Channel. Okay, o sino ang nakakaalala kung anong tawag natin dun sa pangungusap na pinag-aralan natin noong Lunes? Nagsisimula sa titik P. O anong pangungusap yun na nagsisimula sa titik P? Tignan ko kung naaalala niyo pa kung ano ang tawag natin dun sa pangungusap na ating pinag-aralan. Ayan, ang tawag natin ay payak na pangungusap. Ayan. Bakit nga siya tinawag na payak na pangungusap? Payak na pangungusap ang tawag natin sa mga pangungusap na may iisang diwa o iisang ideya o iisang kaisipan. At pinag-usapan natin nung Lunes na yung payak na pangungusap maaring mayroong isang simuno at isang panaguri. Dalawa o higit pang simuno at isang panaguri. Isang simuno at dalawa o higit pang panaguri. O kaya naman dalawa o higit pang simuno at dalawa o higit pang panaguri. Ayan. At para mas maunawaan pa natin ang mga payak na pangungusap, pag-uusapan natin ngayon ang mga simuno. Ayan. Ano ba ang simuno? O yung mga iba siguro sa inyo alam na kung ano ang simuno. I-review natin ha. Ang simuno ay yung bahagi ng pangungusap na nagsasaad kung ano o kaya sino yung pinag-uusapan doon sa pangungusap. At ang mga simuno ay maaring tao, maaring bagay, hayop, lugar, pangyayari, o kaya naman ay ideya. Yan. O, tatandaan nyo yun ha. Yung mga simuno natin, maaaring isa o higit pa sa mga nabanggit kong iyon. At para makapag-practice tayo tungkol sa mga simuno, meron akong ipapakita sa inyo na mga pangungusap. At samahan niyo si Ate Michelle na tukuyin kung ano ba ang simuno sa mga pangungusap na ito. Ang unang pangungusap natin ay, ang bata ay masaya. Ang bata ay masaya. Para malaman natin kung ano yung simuno, isipin natin, ano ba yung pinag-uusapan dito? O ano ba o sino ba ang pinag-uusapan dito sa pangungusap na ito?
Meron bang tao? Meron bang bagay? Meron bang hayop? Meron bang lugar? Meron bang pangyayari? Meron bang ideya na pinag-uusapan dito? Yan, kung meron, hanapin natin ha. Sa pangungusap na ang bata ay masaya, ang simuno ay ang bata. Okay, dahil siya yung pinag-uusapan sa pangungusap. Tungkol sa kanya yung pangungusap, tungkol sa bata. At yung bata ay isang tao. Okay? Naunawaan niyo ba yun? Sige, tignan natin yung susunod na pangungusap. Ang susunod na pangungusap ay kulay pula ang mansanas. Kulay pula ang mansanas. O isipin ulit natin. Tungkol saan ba ang pangungusap na ito? Tungkol saan ba ang pangungusap na ito? Sige nga, sabihin nyo nga sa comment section kung ano sa palagay ninyo ang simuno sa pangungusap na ito. Okay. Alin kaya ang simuno dyan? Kulay pula ang mansanas. Okay, o nakita ni Jerine na bagay yung pinag-uusapan. Anong bagay yung pinag-uusapan sa pangungusap na ito? Jerine. Ayan, nagpakita si Ate Kay ng mga pictures ng pinag-uusapan sa pangungusap. Tama ka rin, Claire, Senya, bagay nga yung pinag-uusapan, pero ano nga yung salita na pinag-uusapan sa pangungusap? Ito ay ang salita mansanas. Ang mansanas ang pinag-uusapan sa pangungusap, kaya ang mansanas ang ating simuno. At kagaya ng sinabi ninyo, ang mansanas ay isang uri ng bagay. Okay, o tignan naman natin yung susunod na pangungusap. Hanapin nyo rin ha kung ano ang simuno. Maamo ang pusa. Maamo ang pusa. O ayan, ano kaya ang simuno dyan? Ano ang simuno sa pangungusap na maamo ang pusa? Maamo ang pusa. Tungkol saan ang pangungusap na ito? Okay, tungkol sa pusa. At ang pusa ay isang uri ng hayop. Okay, ang pusa ang ating simuno sa pangungusap na ito. Ito yung ating pinag-uusapan sa pangungusap. Okay, ngayon puntahan naman natin yung huli nating pangungusap. Pero sa pangungusap na ito, naku, may nawawalang bahagi. Okay, ano nga ang pinag-uusapan natin? Simuno, no? Sa pangungusap na ito, kayo naman ang magbibigay ng angkop na simuno. O tatandaan, ang simuno, maaaring tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, o kaya ay ideya. Sige nga, kumpletuhin nga natin ang pangungusap na ito. Patlang ay mabuting kaibigan. Okay, patlang ay mabuting kaibigan. Sino ba sa palagay ninyo ang mabuting kaibigan? Sino ang mabuting kaibigan ninyo? Pwede niyong sabihin dyan sa comment section at babasahin ni Ate Michelle. Tama kayo sa sagot nyo kanina. Pusa nga ang pinag-uusapan doon sa pangungusap kanina. O dito naman sa ating pangungusap na ito, nakukumpletuhin natin gamit ang simuno. Ayan, ano naman ang pwede nating mailagay dyan sa patlang para mabuo ang pangungusap? Sabi ni Ate Kay, si Ira Ongriano ay mabuting kaibigan. Ayan. Okay. So, nagbigay si Ate Kay ng pangalan ng kanyang kaibigan. Sige nga. Yung iba kaya nating classmates, sino naman ang kanilang mabuting kaibigan?
Tignan natin, ha? Magbibigay ako ng simuno. Si Ate Kay, nagbigay siya ng pangalan ng tao. Ako naman, magbibigay ako ng pangalan ng hayop. Si Bantay ay mabuting kaibigan. Yan, si Bantay, syempre, ay isang aso. O kayo, sino naman ang inyong mabuting kaibigan? Tignan natin kung sino ang mga mabubuting kaibigan sa sagot ng ating mga classmates. Ayan, sabi ni Lilian Michelle Tibierti, si Lian Maiden Rivera ay mabuting kaibigan daw. Sabi naman ni Olive Zoe Betinol, si Jerine ay mabuting kaibigan. O sabi ni A. Maki, si Pia, na pinsan niya ay mabuting kaibigan. Sabi rin ni Jerine, si Eva Marie B. Mundi ay mabuting kaibigan. Si Junjun ay mabuting kaibigan. Si Kia ay mabuting kaibigan. O sabi ni Abit Pia Hazel, ang pinsan ko ay mabuting kaibigan. Pwede rin yun kasi yung pinsan, yun din ay ngalan ng tao, isang uri ng tao. Si Ana ay may buting kaibigan, sabi ni Ruby Carino Almonte. Si Kaysen ay mabuting kaibigan, sabi ni Lian Rivera. Okay, very good mga classmates. So tignan naman natin yung susunod na pangungusap na bubuuin natin, ha? Ayan. Natutuhan ko sa wikaharian ang patlang. Ano ang natutuhan natin ngayon dito sa wikaharian? O ano ang natutuhan niyo kahit nung mga nakaraang mga Lunes sa wikaharian? Natutuhan ko sa wikaharian ang patlang. O maglagay tayo dyan ng angkop na simuno. At ulitin natin, ha, ang simuno maaring pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o kaya ay ideya. Gusto kong malaman ano bang natutuhan nyo sa wikaharian. O, dagdag muna natin yung sinabi ni Art Christian doon sa naunang pangusap. Si Andy ay mabuting kaibigan. Tama yun. Si Nikki Grace, sabi niya si Grace ay mabuting kaibigan. Si Ruiza Bustos Garcia, sabi niya si Tintin ay mabuting kaibigan. Si Claire, sabi niya si Kia Yumi Abelia ay mabuting kaibigan. Very good. O ano naman ang natutuhan niyo sa wikaharian? Gusto kong malaman kung ano ang natutuhan ninyo. Share niyo yan sa ating comment section. Marami tayong mga inaaral dito sa wikaharian. Ano ba yung paborito ninyo at gusto nyong ilagay na simuno para mabuo ang ating pangungusap na ito? Natutuhan ko sa wikaharian ang kaya. Tayo natin, ha? Tayo natin ang sagot ng ating mga classmates. Baka nag-iisip pa yung mga classmates natin, no? Pinipili pa kung ano yung paborito nilang natutuhan sa wikaharian. Tignan natin. Si Ate Michelle muna mag-share. O, si Ate Michelle, natutuhan ko sa wikaharian ang iba't ibang salita. Ayan. Ito kayang mga classmates natin, ano naman ang kanilang natutuhan sa wikaharian? Ayan, sabi ni A. Maki, natutuhan ko sa wikaharian ang payak na pangungusap. Si Olive Zoe, natutuhan ko sa wikaharian ang kwento. Okay.
Si Abetria Hazel, natutuhan ko sa wikaharian ang pangtukoy o or at pang-uri. Yan. Okay, yan, nakakatuwa namang malaman ang mga natutuhan ninyo sa wikaharian at syempre marami pa tayong ibang matututuhan sa wikaharian. Kasama na itong simuno at iba pang bahagi ng pangungusap. Okay. Si Claire, natutuhan niya yung mga art activities. Si Ate Kay, natutuhan niya ang magagandang asal po. Si Lian, ang pagbuo ng salita. Very good. Si Ruiza, ang dami niyang natutuhan. Natutuhan ko sa wikaharian ng iba't ibang salita, kwento, art, at iba pa. Wow! You're welcome, Ruiza. At maraming salamat sa pagtutok palagi sa Wikaharian Online World. At syempre sa Wikaharian. Ayan. Okay! Tatandaan ninyo ang simuno. Okay? Dahil next time, ibang bahagi naman ng pangungusap ang ating pag-uusapan. At para mas lalo pa nating maintindihan kung ano yung mga pangungusap at iba pang kung ano yung mga payak na pangungusap at syempre sa susunod, iba pang uri ng mga pangungusap pa yung ating pag-uusapan. At ngayon naman, pag-usapan natin ang mga bata na nag-share ng kanilang mga artwork noong nakaraang linggo. Ayan, bigyan natin ng special shout-out sina Yukian Yumi Esabelia, Caris Anthony Arines, Olive Zoe Betinol, Jerine Amethyst P. Camara, Jana Cleo P. Egay, Mary Flores, Madison Flores, Mark Frederick Fuerte, Dari Bliss M. Gagatam, Francesca Iris Garcia, Manuel Lucas Llanos, Princess July D. Macanlalay, Princess Mendoza, Princess Munda, Abby Jasmine Peralta, Joaquin John Ramos, Denise May San Victores, Tastin Adam San Victores, Den San Victores, Claire Senya at Clark Sevilla. Okay. Ayan, muli maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa pag-share ng inyong mga artwork sa amin. At ano nga ba yung mga artwork? Yung artwork na ginawa natin nakaraan, di ba? Yung ating birthday hat. Ayan. Ngayon, meron tayong bagong artwork na gagawin, no? Pero bago yan, syempre, meron akong tanong sa inyo. Ayan. Sino ba sa inyo ang kasama ang inyong mga lolo o lola sa bahay? Sige, sino-sino sa inyo ang kasama ang inyong mga lolo o lola? Okay. Yan, tignan nga natin kung sino-sino ang may kasamang o kasama nila sa bahay ang kanilang mga lolo at lola. Oo, sa atin dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, no? Karaniwan nakasama natin sa bahay yung mga iba nating kamag-anak, hindi ba kasama na yung ating mga lolo, mga lola, minsan mga tiyo, mga tiya, mga pinsan. Ayan, o sino sa inyo ang kasama ang inyong mga lolo at lola? Hello, Gloria Aguilar. Ayan. Si MG Villanueva Bartolome, kasama daw nila ang kanilang lolo at lola. Ayan. O MG, ano ba ang ginagawa ng iyong lolo o lola o madalas gawin ng iyong lolo o lola sa bahay? Si Neria or ni Raya Mitzi Pagikan, siya rin daw kasama niya ang kanyang lola Araceli. O ikaw rin, ni Raya, ano naman ang kadalasan ginagawa ng iyong lolo, ng iyong lola sa bahay? Ano bang madalas niyang gawin sa bahay?
natin, ha? O kadalasan, di ba, yung mga lola natin, no, mahilig silang magluto ng merienda. Ganun din ba yung mga lola ninyo? Okay. O yan, o sa ating kwento, ayan, meron tayong makikilalang super lola. Ayan, alamin natin kung ano ang kanyang mga ginagawa at kung bakit siya tinawag na super lola. Yan, handa na ba kayong makinig sa kwento? Pero bago tayo makinig sa kwento, kantahin muna natin ang Oras ng Kwentuhan song. Heto na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan. O sige, sabihin ko na sa inyo kung ano ba ang kwento natin ngayong araw. Ayan, ang kwento natin sa araw na ito ay isa sa mga chikiting stories na mula sa Department of Human and Family Development Studies, College of Human Ecology sa UP Los Baños. Ito ay isinulat ni Nef Botor, iginuhit ni Helga Vergara at ang layout artist ay si Kate Del Rosario. At ito ang kwentong Ang Super Lola ni Pia. O tara, basahin na natin ha. Si Lola Kuring ang paboritong lola ni Pia. Ang edad niya ay 60. Ano bang ibig sabihin ng 60? 6, di ba? 60 ibig sabihin nun 60 o 60. Pag 60, 60 ang ibig sabihin nun or 60. At simputi ng ulap ang kulot niyang buhok. Si Lola Kuring ay nakamamangha. Maningning ang kanyang mukha at mas malakas siya kumpara sa iba. Kayang-kaya niyang buhatin si Pia kapag ito'y naglalambing. Mahal na mahal ni Pia ang kanyang lola. Malambing at maalaga si Lola Kuring. Subalit, nahihiwagaan si Pia sa kanyang lola. Bakit kaya nahihiwagaan si Pia sa kanyang lola? Tignan nga natin. Hindi kasi ito napipirmi sa bahay. Madaling araw pa lang, aalis na si Lola bago pa magising si Pia. Babalik siya kapag maliwanag na. Bit-bit ang kakaning gusto nila. May puto, kutsinta, bibingka at marami pang iba. Kapag mag-aalas 9 na, aalis ulit si Lola Kuring. Dala-dala ang kanyang malaking bag. Ano kaya ang laman ng bag na iyon? Laging naiisip ni Pia. Babalik si Lola pag mag-aalas 12 na. May dalang bigas, gulay at isda. Oh, Pia! Maghanda ka na. Kakain na tayo maya-maya lang. Magiliw na paalala niya habang nagsasaing at nagluluto ng isdang tinola. Isang araw, naalimpungatan si Pia. Ibig sabihin nun, biglang nagising. May narinig siyang kaluskus sa kanilang bakuran habang madilim pa. Wala sa tabi niya si Lola Kuring. Pero nabigla siya pagsilip sa bintana. Ano kayang nakita niya pagsilip sa bintana?
Tignan natin. Aba, si Lola Kuring. Ano kayang nangyari at di umalis si Lola? Tanong ni Pia. Hindi ito karaniwan, nandito pa siya. Nagtataka, pinagmasdan ni Pia ang ginagawa ng matanda. Naaliw siya. Mukhang nagsasayaw si Lola Kuring. Para itong alon sa dagat na payapa. Hinga papasok sa ilong habang itinataas ang dalawang kamay. Hinga palabas sa bibig habang ibinababa ang dalawang kamay. Haharap sa kanan, haharap sa kaliwa. Aabutin ng lupa, aabutin ang langit. Makalipas ang ilang minuto, nagpahinga ang matanda at pumasok na sa bahay. Sinundan siya ni Pia. Nagtago ang bata sa likod ng kurtina at sinilip ang ginagawa ni Lola. Pumunta si Lola Kuring sa kusina. May kinuha sa aparador at ininom ito kasama ang isang basong tubig. O ano kaya sa palagay niyo yung ininom ni Lola? Tignan niyo nga yung larawan. Ano kaya yan? Parang mga bilog, ano? Nakikita niyo ba yung ininom niya na mga bilog? Sige, malalaman natin mamaya kung ano yan, ha? Pagkatapos, nagtungo siya sa kanilang sala at may kinuhang maliit ngunit makapal na aklat. Lumuhod siya sa harap ng altar at tahimik na ipinikit ang mga mata habang may binubulong. Ano kaya ang ginagawa ni Lola? Tanong ni Pia na naupo sa may pinto, naghihintay. Lalong lumiwanag ang mukha ni Lola Kuring pagmulat ng kanyang mga mata. Maliksi siyang tumungo sa kusina nang may ngiti sa kanyang mga labi. Inilabas niya ang sibuyas, kamatis, itlog at talong. Ano kayang lulutuin ni Lola Kuring? May sibuyas, kamatis, itlog at talong. Natin. Masarap ang torta sa agahan. Sabi niya, torta daw ang lulutuin ni Lola. Inilabas niya ang bigas. Hinugasan ito at isinalang sa kalan. Mainit na kanin para sa amin ni Pia. Banggit nito na paawit. Nang luto na ang almusal, naglakad si Lola Kuring patungo sa silid. Dali-dali namang tumakbo si Pia pabalik sa papag at nagtulog-tulugan. Pia, gising na. Handa na ang almusal. Marahang tawag ni Lola kay Pia. Dahan-dahang iminulat ni Pia ang kanyang mga bata na tila totoong kagigising lang. Bumangon siya at naupo sa tabi ni Lola. Lola, bakit po nandito kayo sa bahay? Unang beses po yata itong mangyari. May community quarantine kasi po. Kaya dapat ang lahat ay pumirmi lang muna sa bahay. Nakangiting sagot ni Lola. Quarantine? Ano po yun? Tanong ni Lola. O alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng quarantine? Di ba lagi nating naririnig yun ngayon? Sige, tignan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng quarantine. Ibig sabihin na po, mas ligtas tayo kapag nasa loob tayo ng bahay. Mayroon kasing sakit na kumakalat ngayon. Kaya dapat nasa loob lamang tayo ng tahanan para hindi tayo mahawa. Simpleng sagot ni Lola. Halika na, kumain na tayo. Kailangan nating kumain ng maayos para maging malakas at malusog. Tumango-tango si Pia at sumama sa matanda patungo sa hapag-kainan. Hindi napigilan ni Pia ang magtanong habang nag-aalmusal.
Lola ko rin. Kanina po kasi nagising ako ng madaling araw. Tapos nakita ko kayong sumasayaw. Mahinang sambit ni Pia. Tapos naman, nakita ko kayo doon sa may sala na nakaluhod at nakapikit habang may pinupulong. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Pia. Tumawa ng malakas ang matanda. Ikaw talaga, Pia. Sabi ko na nga ba at parang may nakatingin sa akin kanina. Ganito yun na po. Noon kasing wala pang quarantine. Nagta-tai chi kami ng aking mga kaibigan dyan sa may plaza. Sagot ni Lola. Tai chi? Ano po yun? Inosenteng tanong ni Pia. Ang Tai Chi po ay isang paraan ng pag-ehersisyo gamit ang malumanay na galaw ng katawan. Noong unang panahon, isa itong paraan ng pandirigma o pagtatanggol sa sarili. Pero ngayon, mas kilala ito bilang gawain para lumakas ang katawan at mapayapa ang isip. Paliwanag ni Lola Kuring. Yun palang ibig sabihin ng Tai Chi. Ganun po pala yun. Ano po yung ininom nyo kanina? Yung maliliit na tableta. Para po kayong si Darna. Napahagikik si Pia. Maintenance ko naman yun, apo. Meron na kasing mga kaunting sakit na nararamdaman sa katawan ng lola. Tumatanda na kasi. Para huwag lumala ang sakit na iyon, kailangan kong uminom ng gamot araw-araw. Kaya't naging bahagi na ng gawain ko ang pag-inom ng gamot sa tamang oras. Iyon naman pong ginagawa niyo sa sala. Yun ba, apo? Nagdarasal si Lola. Nung wala pa ang community quarantine, tumutuloy ako sa simbahan pagkatapos mag-Tai Chi para dumalo ng misa. Ngayon, wala na munang misa, kaya nagdasal na lang ako ng taimtim dito sa bahay. Kahit nasaan naman tayo, pwede tayong magdasal. Nakakatulong kasi ito para mapalakas ang loob ko at mapanatili ang pag-asa na magiging ayos din ang lahat. Mapagpasensyang sagot ni Lola Kuring. Ang galing po niya, Lola. Ibig sabihin, iyon ang palagi ninyong ginagawa sa umaga? Oo, apo. At kahit may quarantine, hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa paggawa ng mga bagay na makakatulong sa ating kalusugan. Iisipin lang lagi natin na dapat ligtas tayo at ligtas din ang iba tuwing ginagawa natin ang mga iyon. Siyempre, hindi ito magiging madali, pero pwede rin namang subukan. Nang matapos ang almusal, may naalala si Lola Kuring. Sandali lang, may ipapakita ko sa iyo. Tumayo siya, kinuha ang kanyang malaking bag at may inabot sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Pia na makita kung ano ang galing sa bag. O ano ba yung galing sa bag? Tignan niyo nga yung larawan. Ano yung hawak-hawak ni Pia? Manika ito, Lola! Sigaw ni Pia. Oo, apo. Isang manika na gawa ni Lola. Noong pwede pang lumabas, pumapasok ako doon sa may pagawaan ng laruan malapit sa may highway. Nagustuhan mo ba? Opo, Lola. Ang galing niyo po talaga. Super Lola talaga kita. Halos maiyak na sabi ni Pia, sabay yakap sa kanyang Lola Kuring. At hindi lang iyan, dagdag ni Lola Kuring. Dahil wala akong pasok, nagdala ako ng mga retaso at nanghiram ng iba pang gamit. Nag-aabang si Pia sa sasabihin ni Lola Kuring. Gusto mo bang
turuan kitang gumawa ng simpleng manika. Galak na galak si Pia. Opo, Lola, opo. Gusto ko po. Naluha na nga ang bata sa tuwa. Naupo sila sa sala at nagsimulang gumawa ng manika. Si Pia at ang kanyang super lola ko rin. Tuwang-tuwa si Pia, pero ang hindi niya alam, mas higit ang saya ni Lola Kuring. Dahil nagagawa rin niyang pangalagaan ng kanyang sarili at ang kanyang mahal na apo kahit na panahon ng quarantine. At dyan nagtatapos ang ating kwento, ang super lola ni Pia. Ayan, nakilala natin kung sino ang super lola ni Pia. Ayan, at kung nakinig kayo sa ating kwento, ayan, kung nakinig kayo sa ating kwento, maaari nyo bang sabihin kung ano yung pangalan ng super lola sa ating kwento? Anong pangalan ng super lola ni Pia sa kwento? Si Lola? Ano po nga? Oo, tama. Ang super lola sa ating kwento ay si Lola Kuring. Ayan. At bakit nga siya super lola? Ayon kay Pia, ano-ano yung mga ginawa niya sa ating kwento? At tinawag siyang super lola ni Pia. Okay, tama ka, Olive Zoe, si Lola Kuring nga. Tama ka rin na ni Ryan Mitzi Pagikan. O ano yung mga ginagawa ni Super Lola Kuring sa ating kwento? Tama ka rin, Manuel Lucas. Okay, Olive Zoe, sabi mo masipag. Tama, masipag si Lola. Ano-ano ba yung mga ginawa niya doon sa kwento na nagpakita na masipag si Lola? Okay. Ayan, syempre siya ay super lola siya kasi ang dami niyang ginawa sa kwento, 'di ba? Sa umaga, nagta-tai chi siya. Tapos iniinom niya yung kanyang maintenance. Tapos, nagluluto siya ng pagkain nila ni Pia. Tapos, nagtatrabaho pa pala si Lola, no? Tatahi siya ng mga manika. Ayan. Ayan. Tapos, nagsisimba rin si Lola. Pero, nalaman natin sa kwento na nung nagkaroon ng community quarantine, ano ang nangyari kay Lola? Okay, o sabi ni Jerin, masipag si Lola kasi inaalagaan niya si Pia. Tama ba, Jerin? Ayan, oo nga. Maliban doon, ginagawa rin ni Lola ko rin yung mga nabanggit ko kanina, di ba? Lumalabas siya ng maaga, may mga pinupuntahan siya, may mga ginagawa siya sa lahat ng, may mga pinupuntahan siya at may mga ginagawa siyang iba't ibang bagay sa labas ng bahay. Pero nung nagkaroon ng community quarantine, ano ang nangyari? Nagawa niya pa ba yung mga bagay na ginagawa niya noon? Oo, hindi na niya nagawa yung mga bagay na yun kasi bawal lumabas ng bahay. At ayon kay Lola Kuring, bakit nga ba importante yung community quarantine na bawal tayong lumabas ng bahay at manatili lang sa loob ng ating mga tahanan?
Oo, nagstay siya sa bahay, hindi na muna siya lumabas. At bakit daw importante yun na manatili na lang muna sa bahay? Parang ngayon, di ba? Community quarantine din tayo, bawal din tayong lumabas at kailangan manatili rin tayo sa bahay. Bakit ba importante na gawin natin yon? Tama, bawal lumabas si Lola at syempre yung iba pang mga tao dun sa kwento kasi may sakit na lumalaganap, no, yung COVID nga. At yung pagpananatili sa bahay, isang paraan yun para makaiwas na mahawaan tayo ng sakit. Tama, stay at home po para hindi mahawaan ng sakit. Ayan, very good. Okay, at syempre, kung sanay tayo palagi na nasa labas, no, bago magkaroon ng COVID, medyo nahirapan tayo, no, nung magsimula yung community quarantine kasi nasa loob na lang tayo palagi ng bahay, no. Lalo na sa inyo, no, kasi nag-aaral kayo dati sa paaralan. Pero ngayon, hindi na kayo pwede munang pumunta sa paaralan at kailangan mag-aral na lang muna tayo habang nasa tahanan. Diba? Mahirap, minsan nakakalungkot, pero kailangan natin gawin ito para hindi lalong lumala yung COVID-19, no? Yung cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas at para rin mapabilis yung mga araw na hihintayin natin para makalabas na tayo muli at makapunta na ulit sa mga paaralan at makagawa na ng mga bagay na dati nating gustong gawin. Kaya naman, stay at home muna tayo. Yan. At manood na lang muna tayo ng Wika Harian Online Blog, Wika Harian at iba pang mga educational video lessons ng Knowledge Channel. Ayan. At syempre, isa ring paraan para hindi tayo dapuan ng sakit, yung pagpapabakuna, ha? Kaya hikayatin natin yung ating mga lolo at lola at iba pang mga kapamilya na magpabakuna, no, para maiwasan din na mahawa sila ng sakit. Ayan. Okay? Ayan, sana nagustuhan nyo yung ating kwento sa araw na ito. At ngayon, ipapakita ko na ang ating art activity. Yan, ako excited na ako ipakita sa yung art activity natin ngayon. Dahil ang kwento natin ay tungkol kay Super Lola, ang ating art activity ay tungkol din kay Super Lola. Ito siya. Ayun. Balik natin. Ayun. Si Super Lola. Ayan. Sigurado akong may mga Super Lola ang karamihan sa inyo. Kaya naman, gumawa tayo ng ating Super Lola craft ngayong araw. Okay. Ayan. O sige, bago tayo magsimula, syempre sasabihin ko muna kung ano yung mga kailangan natin para magawa itong ating Super Lola artwork ngayong araw. Syempre, kailangan natin ng mga papel. Okay. Una, puting papel. Ay, ito pala. Yan, yung kabila. Kasi ni-recycle lang ni Ate Michelle ito. So, yung puting papel, kakailanganin natin yan para sa pagdodrawing ng hugis ng mukha ni Lola. Pagkatapos, kailangan din natin ng kapiraso ng makulay na papel. So, meron pa ako natirang kulay kahel o kulay orange na papel mula sa mga ginawa nating art activity dati. So, gagamitin ni Ate Michelle. Kumuha rin ako ng medyo makapal na papel. Ayan. Kung meron kayong lupang folder o kaya mga lumang envelope na mas makapal yung ayan, kailangan din natin yan para yung puppet natin nakatayo siya, hindi siya lulundoy. Ayan. Kailangan din natin ng mga panulat. Ayan, o kaya crayons, yan, markers. Kailangan din natin ng pandikit. Yan.
Kailangan din natin ng kunting popsicle stick. Kung walang popsicle stick, kahit tinupituping papel, pwede niyong gamitin. Okay? So, tabi na muna natin yan. At kailangan din natin ng konting bulak. Ayan. So, meron lang ako 2 piraso ng bulak dito. Yan ang gagamitin natin para gawin itong buhok ni Super Lola. Okay? Magsimula na tayo. Tatabi ko muna si Super Lola ko rin. Gagawa tayo ng bagong Super Lola artwork. So, kunin natin yung puting papel. Pagkatapos, kumuha kayo ng marker o kaya lapis, crayon, kung anumang panulat na meron kayo. At pagkatapos, ilalapat natin yung ating yung ating kamay sa puting papel at babakatin natin siya. Iti-trace natin. Tulad nito. Yan. Yan. Trace na ni Ate Michelle yung kanyang kamay. Pagkatapos, kukuha tayo ng gunting at mag-iingat kayo pag gumagamit ng gunting. Magpatulong kayo kung hindi nyo pa kaya yung gumamit ng gunting. At gugupitin natin itong pinakat na kamay. Ayan. Okay. Sandali lang Okay, ayan. Sabay natin ng paggupit. Ayan, malaki kasi yung kamay ni Ate Michelle, kaya mahirap gupitin. Ayan. Okay. Ngayon, atin namang kunin yung isa pang marker, no? Pwedeng dilaw, pwedeng peach. Basta yung yung light colored lang na marker. Pagkatapos, or crayon, pagkatapos kulayan natin yung gitnang bahagi. So, yellow yung ginagamit ko ngayon. For dilaw, kukulayan ko yung gitnang bahagi. Okay. So, pag nakulayan na natin, kumuha tayo naman ng dark colored na marker o kaya ay crayon at i-drawing na natin yung mukha ni Lola. So, magsimula tayo sa mata. Kumuhit tayo ng 2 kilo haba. Lagyan natin ng itim. Yan.
Tapos, dahil si Lola ko rin ay nakasuot ng salamin, mag-drawing din tayo ng salamin. Yan. Tapos, lagay natin yung bibig ni Lola. Okay. Pagkatapos, kunin na natin yung ating, yan. Kunin natin yung ating makapal na papel at ididikit na natin ngayon yung ating drawing ng mukha ni Lola gamit yung ating kamay. Okay? So, kuha tayo ng glue. Ayan. Oo, magpatulong kayo sa inyong mga kapamilya ha, sa paggawa nito para hindi kayo mahirapan. Okay. Yan. Kapag nadikit na, kumuha na tayo ulit ng gunting at gugupitin na natin yung papel. Pwede kayong mag-iwan ng parang border. Ayan. Okay. Lapit na tayong matapos. Ngayon naman, kumuha tayo ng yung makulay na papel. Ito, ang gagamitin ko yung kulay kahel. At yan, ito-drawing naman natin ngayon yung damit ni Lola. Para ma-drawing natin yung damit ni Lola, yan, kuha lang tayo dito ng ito. Ganun. Gugupitin din natin yan bago natin ididikit. Ayan. Okay. At para patapos na yung ating Lola Craft, dikit na natin yung kanyang buhok gamit yung mga bulak. Lagyan ko na muna ng glue yung bawat daliri para mas madaling magdikit ng bulak mamaya. So, kuha tayo ng mga bulak. Hihimayin lang natin para mas magkasya siya. Yan. Okay. Natin dito. Kung wala naman kayong bulak, pwede kayong gumamit ng puting papel na nilukot. Yan, pwede niyong gamitin yon.
Okay, dalawang daliri na lang. At ito. Yan. Tapos, ilagay na natin yung popsicle stick para pwede nating hawakan yung ating puppet kapag gusto natin itong laruin. Ayan! Tapos na ang ating Lola Craft. Ayan. So, dalawa na yung nagawa kong Super Lola. Si Super Lola na Super Lola 1 at si Super Lola 2. Okay po. Ayan, birthday daw ng Lola ni Alexia Chloe. Ayan, 72 years old na daw. Kaya batiin natin ng happy birthday ang Super Lola ni Chloe. Super Lola ni Chloe. Happy birthday po sa inyo. Okay, nakasunod pa kayo sa paggawa ng ating Super Lola artwork. Ayan, kung oo, narito na ang mga kailangan nating gawin. No? Magpatulong na kayo ngayon sa inyong mga magulang na picturean ng inyong mga Super Lola craft or yung mga Lola craft at i-post yan sa Facebook gamit ang mga hashtags na hashtag Wikaharian Online World at hashtag Wikaharian Lola Craft. Ayan, nakikita nyo yan sa inyong mga screens ngayon. At wag din ninyong kakalimutan na sabihin sa inyong mga kapamilya na isulat ang inyong pangalan para mabigyan po kayo ng special shoutout sa susunod na Lunes at huwag din nilang kakalimutang i-set to public ang kanilang mga posts. Okay? O ano bang mga ginawa natin ngayong araw? Una, pinag-usapan natin ang simuno. Nalaman natin ang kwento tungkol kay Lola Coring at gumawa tayo ng ating Wikaharian Lola Craft. Ayan. At bago tayo magpaalam, ilang mga paalala. Bukod dito sa Facebook, mapapanood na rin ang Wikaharian Online World sa website na Just Love Kids. Just log into www.justlove.kids.abs-cbn.com. Available na rin sa YouTube ang ilang episodes ng Wikaharian at Wikaharian Online World. Make sure to subscribe to Knowledge Channel on YouTube para makapanood ng educational video lessons. Ang Wikaharian naman ay mapapanood nyo pa rin sa Knowledge Channel ng 6:40 AM at 6:40 PM at sa A to Z Channel 11 tuwing Miyerkules 8 AM. At tuwing linggo naman ito ay 7 AM sa Kapamilya Channel. Okay, maraming salamat muli sa pagsama nyo kay Ate Michelle. Awitin na natin ang ating abutin song. Bangon, lakad, takbo. Tanawin ang pangarap, damhin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo. Abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon. Kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata. Ano man ang gusto sa galing at talino. Magtitiwala, makakamit ang pangarap. Maraming manghadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo bata. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa Lunes.